May PowerPoint. Sa kanya po yung lahat ng muras ngayon. Oo nga eh, masasawa po kayo sa aking mukha. Hallelujah. Na-miss ka din. Na-miss din po eh. Oo. Mula nung ano ba yun, December ba yun? Oo, December po ata tayo nagkita-kita eh. Anong nakaraan? Wala ka dito mo siya ng Oo, wala. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan nga natin ang nakaka-bless po, nakakatawa na marinig yung testimonya ng bawat isa. Nakikita natin how the Lord is so faithful. Amen. How the Lord is so just. How the Lord is so gracious. Amen. Huwag kang mag-alala, Pastor Noy. Ano tawag nito? First exam mo pa lang naman. Sa susunod kasi, baka hindi mo gininitaan yung yung police. Amen. But there's always a purpose in journey. And yung lahat po ng mga sharing ninyo, no, nakaka-bless kasi we have different experiences. Yes. We have different stories. Pero ang lahat ng pinapatunguhan nito, it's only because of Jesus. Amen. Amen. So ayan, happy Mother's Day sa lahat. So ayan, sooner or later, i-upload dito ni Pastor. So happy Mother's Day sa mga makakapanood online sa YouTube channel ng ating Pastor Noy at saka Pastor Jane. Amen. Alam nyo, binibiro ko man na 364 days ang women, ang mga nanay, and one day ang men, ang Father's Day. Pero, in reality talaga, you know, the grace of the Lord, talagang kinoclothe, He clothed the woman with dignity and love. Ano po, napakabuti ng Panginoon sa bawat nanay. Kaya, kung hindi pa natin nababata, kung hindi ko pa nababata yung nanay ko, medyo nabisa ako magmula kanina umaga. But, this is our time. At malayo man tayo, this is our time to extend the love that we have for them. Ayan po. So, ngayong umaga, no? Ngayong umaga po, nakakita na ba kayo ng mustard seed? Ayan. Nakakita na ba kayo ng mustard seed? Yeah. Hindi ako nakapunta kasi sa supermarket nitong mga nakaraan habang ginagawa ko ito. Hindi ko, pero sa Westzone, sa mga supermarket meron ito, no? And it is a small type of seed, and ang size po nito is 1 to 2 millimeter lamang. Amen. So para siyang parang butil lang siya ng bakit hindi parang butil ng ganyan. This is the mustard seed, no? 1 to 2 millimeter lamang siya. So, butil lang siya, no? Paminta. Yeah, parang paminta, no? Ini-imagine ko. Maliit pa. Maliit pa. Tumingin ako sa ruler. Maliit pa. Tinignan ko yung ruler. So, 1 to 2 millimeter. So, ganun kaliit ang mustard seed. Parang siguro, it's a dot or, ayan, assignment. Pag pumunta kayo supermarket, tingnan nyo yung mustard seed na. Kasi ang alam lang natin, mustard sauce. Maanghang. But, there is a mustard seed. And this mustard seed po, is one of the metaphor that has been used by Jesus when He is teaching His disciples. Ginagamit niya itong metaphor. Parang ginagamit niya itong isang halimbawa, no? Sa kanyang pagtuturo. And this is what we will talk about this morning, the power of mustard seed of faith. Ayan, the power of mustard seed of faith. And our text is from the book of Luke, chapter 17, verses 5 to 6. Sabi dito, the apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted and in the sea, and it will obey you. Ayan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Father God, we are so thankful and grateful for today morning. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin, O God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng anointing, Lord. Ikaw ang Diyos ay nagagabay sa amin, O God. Thank you for allowing these people to choose to be in this place instead in their rooms, O God. Thank you for these people to choose
to listen to your words, O Lord. And as we continue today, itago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas, O God, ikaw ang maranasan ng bawat isa. Sa bawat salita na mumutawi ng aking bibig, let your anointing be upon me, O God, and be upon us, Lord. Give everyone a receptive heart, O God, to receive your words. Continue to increase in our lives, in their lives, and I decrease, Panginoon. Salamat, O God, sa umagang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Alright, so in Luke 17, kung titingnan po natin ang Book of Luke, Jesus was journeying in Jerusalem. So nag-journey siya, and papatuloy siyang magturo sa kanyang mga disciples and followers. Now, in the beginning of Luke chapter 17, tinuturuan ng Panginoon ang mga tao about sinning and forgiveness. No, sabi doon ng Panginoon, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through they come. It would be better for them to be thrown in the sea with a millstone tied around their neck to cause one of these little one to stumble. Parang sinasabi nila na kapag ikaw ay nakakakos ng stumbling ng iyong kapwa, kung ang iyong pag-uugali ay nakakakos ng pagbabackslide ng iyong kapwa, no, mas mabuti pang itapon ka with tied in your hands, sabi ng gano'n ng Panginoon. Tapos ito yung nakakabongga, sabi niya sa susunod na paragraph sa Luke chapter 17 verse 4 po ito, makikita natin yan. I want you to open later when you go back home. Meditate this Luke chapter 17. Sabi niya, if your brother or sister sin against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. So kahit daw paulit-ulit na sinasaktan ka at nagkakasala sa iyo ang kapwa mo, ang sabi ng Panginoon, patawarin mo. Kung yung tao na yun ay humingi ng kapatawaran at may repentance, patawarin mo. 7 beses, di ba? 77 times nakalagay sa Bible. So, kung titingnan natin, di ba napakahirap? Amen? Because you are hurt. Di po ba? You are hurt. It could be your family,